Yung aking talk po ay binago ko ng biglaan. Naghahanda na po ako ng mga Bible passages tungkol sa kalayaan. Kaya originally ang gusto ko ibahagi sa inyo, ano ba ang sinasabi ng Biblia tungkol sa kalayaan? Until last night, dumating sa akin yung reflection na ano kaya kung ang aking ibahagi ay yung original na kalayaan, yung original na plano ng Diyos na kalayaan na ibigay sa tao. Kaya last night, nag-prepare ako ng bagong presentation at ito po ang aking gustong ibahagi sa inyo tungkol sa original freedom. Isang reflection po sa Genesis chapter 2. Bago pumasok yung kasalanan, ano ba ang itsura noong kalayaan na meron tayo na ipinagkaloob ng Diyos? So simulan po natin Genesis chapter 2 sa verse 7. Ginawa ng Panginoong Yahweh ang tao mula sa alabok. Hiningahan niya sa ilong at nagkaroon ito ng buhay. So, unang aspeto ng original na kahulugan ng kalayaan ay buhay. At yung buhay na ito, hindi lang yung buhay na tayo ay humihinga. Hindi lang buhay na tumitibok yung ating puso. Sa Genesis, ang buhay na tinutukoy dito ay buhay na mula sa Diyos. Imagine, ang tayo ay lupa. Kaya nga human, humus galing sa lupa. Walang silbi, tinatapak-tapakan, walang magagawa, walang buhay. Pero ang lupa ay ginawa ng Diyos na tao at yung kanyang sariling banal na hininga ang ibinigay niya sa tao. Kaya yung buhay po natin ay galing sa hininga ng Diyos. Dito nagmumula yung orihinal na kalayaan. Noong pumasok ang kasalanan, sabi ng Diyos, sa araw na kainin ninyo yung pinagbabawal na bunga, kayo ay mamamatay. Pero nung kinain naman nila, di ba, humihinga pa rin naman sila, gumagalaw pa rin naman sila. Ano yung tinutukoy ng Diyos na buhay na namatay noong kumain sila ng pinagbabawal na bunga at pumasok ang kasalanan? Yung mas malalim na buhay, yung banal na buhay, yung buhay na galing sa Diyos. So, wala tayong kalayaan kung ang buhay na mula sa Diyos ay namatay, lalo na sa kasalanan. Sa Biblia, palaging makikita natin ang kalaban ng kalayaan ay pagkaalipin sa kasalanan. So, unang aspeto ng kalayaan, ng orihinal na kahulugan ng kalayaan ay buhay. Tuloy natin, verse 8. Verse 8, gumawa ang Panginoong Yahweh ng isang halamanan sa Eden, sa dakong silangan, at doon dinala ang taong kanyang nilalang. So, ang pangalawang aspeto ng kalayaan ay tahanan. Hindi lang nilikha ng Diyos ang tao pagkatapos pinabayaan niya. Lumikha ang Diyos ng tahanan natin. Isang lugar kung saan makakasama ng tao ang Diyos. Yun yung hardin ng Eden. Sa bawat araw, palaging kasama ng tao ang Diyos na lumalang sa Kanya at kasama ng Diyos ang tao na Kanyang minamahal. Lumikha ang Diyos ng the best na tahanan para sa atin.
lahat ay provided, secure, maaliwalas, maganda. At itong tahanan na ito ay aalagaan ng Diyos at aalagaan din natin. Dahil ito ay tahanan natin, tahanan ng Diyos at tahanan natin. Ang isang tao na walang tahanan, hindi maituturing na talagang malaya kasi wala siyang security. No? Halimbawa, isang homeless, masasabi ba na siya ay malaya? Hindi eh. Kasi yung mga gamit niya, anytime pwedeng mawala. Anytime pwede silang saktan. Wala silang security kung wala silang tahanan. Bukod sa buhay, binigyan tayo ng Diyos ng tahanan upang maramdaman natin ang ating kalayaan. Tuloy natin, pangatlong aspeto ng orihinal na kalayaan ay pagkain. Sa unang sentence ng verse 9, pinatubo niya roon ang lahat ng uri ng punong kahoy na magagandang pagmasdan at masarap ang bunga. Bago pumasok ang kasalanan, masagana pala ang pagkain. Walang peligro na tayo ay magugutom dahil nandoon lahat ng mga masasarap na bunga ng punong kahoy. Pinrovide na ng Diyos, pipitasin at kakainin na lamang. So malaya rin tayo sa gutom dahil provided ng Diyos ang pagkain na kailangan natin. So talagang kumpletong kalayaan pala yung orihinal na plano ng Diyos para sa tao. Buhay, tahanan, pagkain. We can exist. Mabubuhay na tayo. Meron tayong security, may pagkain tayo, at meron tayong buhay na mula sa Diyos. Meron pang kulang. Dahil para magmahal, kailangan merong kalayaan. Kaya, ang susunod na binigay ng Diyos ay freedom of choice. Kalayaan sa pagpili. Second sentence ng verse 9, sa gitna ng halamanan ay naroon ang punong kahoy na nagbibigay buhay at gayon din ang punong kahoy na nagbibigay kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Yung isa dito, bawal. Yung isa, pwede at nagbibigay buhay. So, hulaan ninyo, alin ang saan na-attract ang tao? Siyempre, doon sa bawal. Ganyan talaga tayo, no? Mas napakahilig natin sa bawal. Pero ibinigay iyon ng Diyos sa atin, no? Meron tayong choice. Tayo ay pipili. Alin ang kakainin natin? Yun bang bunga ng punong kahoy na nagbibigay buhay? O yung bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama? Freedom of choice. Sa verse 15, inilagay ng Panginoong Yahweh ang tao sa halamanan ng Eden upang ito ay pagyamanin at pangalagaan. Ang tao pala, hindi lang tutunganga doon sa hardin ng Eden, meron pala tayong trabaho doon. Ating pagyayamanin at aalagaan itong hardin na ginawa ng Diyos para sa atin. Iingatan pala natin at pagyayamanin yung ating tahanan. Ito ang kaloob ng bukasyon. So bahagi ng kalayaan,
yung meron tayong bukasyon. Merong purpose ang ating buhay. Hindi tayo tambay doon sa hardin ng Eden. Meron tayong pakikibahagi sa trabaho ng Diyos to create, na lumikha, pagandahin, to pagyamanin itong ating tahanan. Mahalagang aspeto ng ating kalayaan ay bukasyon. Meron ding negatibo na aspeto ang kalayaan. Ang kalayaan, mayroon ding peligro. Sa susunod na verse 16 at verse 17. Sinabi ng Diyos sa tao, makakain mo ang alinmang bungang kahoy sa halamanan, maliban sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Huwag na huwag mong kakainin ang bungang iyon, sapagkat sa araw na kainin mo iyon ay mamamatay ka. Uy. May punong kahoy na ang bunga ay nakamamatay. So meron ding peligro. Ang kalayaan po ay ganun. Kalayaan, maganda, gusto natin. Sino ba ayaw sa kalayaan? Siyempre, kalayaan, gusto natin yan. Pero, ang kalayaan ay pwede ring magdulot sa atin ng kapahamakan. Halimbawa, yung anak na habang maliit pa, inaalagaan sa loob lang ng bahay. Hindi dinadala sa labas ng bahay, hindi pinapayagang lumabas. So masasabi natin, kulang pa yung kanyang kalayaan kasi hindi siya pinapayagang lumabas. Kapag pinayagan na siyang lumabas, di ba, mas malaya siya kasi makakalabas na siya, makikita niya kung ano pa yung mga ibang bagay, iba pang magagawa sa labas ng tahanan. Pero may peligro kasi wala na siya sa loob ng protection ng kanilang tahanan, nandoon siya sa labas ng bahay. Pwede siyang makasalubong ng kapahamakan. Ganun po ang kalayaan. Ang kalayaan ay merong kaakibat na peligro. Kaya dito pa lang, nung binigyan tayo ng freedom of choice, freedom of choice na mamili, yun bang punong kahoy ng buhay o punong kahoy ng kaalaman? Merong peligro. Dahil yung isang puno, yung puno na nagbibigay ng kaalaman ng masama at mabuti, ay nakamamatay. Malaya tayong pumili, pero kung mali ang ating pinili, pwede tayong mapahamak. Kapag mali ang paggamit natin sa ating kalayaan, pwede nating ikapahamak. So, hindi lahat ng aspeto ng kalayaan ay maganda at nakakabuti. Meron ding negatibo at pwedeng makadisgrasya sa atin kung hindi natin iingatan ang paggamit ng ating kalayaan. Meron akong tanong. So, yung punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama, yun pala ay nakamamatay. No? Sabi ng Diyos, sa araw na kainin mo iyon ay mamamatay ka. Bakit naglagay ang Diyos ng ganoong puno? At doon pa sa pinakagitna ng halamanan ng Eden, nandoon yung puno. Bakit hindi na lang nilagay doon sa isang sulok, nilagyan ng mataas na pader, no? Para walang peligro na makuha ng tao, walang peligro na ang tao kainin yon at
at siya ay mamatay. Isa pang ang tanong na dumating sa akin, bakit lumikha pa ang Diyos noong puno na nakamamatay? Di ba, sino bang magulang? Ikaw ba, kung ikaw ay nanay, kung ikaw ay tatay, doon sa kwarto kung saan naglalaro yung maliit na anak, maglalagay ka ba ng bote ng lason doon sa gitna noong kwarto? Di ba tayong mga magulang, yung ating tahanan, lalong-lalo na yung kwarto kung saan nandoon yung baby, kung saan nandoon yung anak natin. Di ba inihahanda natin yon? Lahat ng pwedeng makadisgrasya, aalisin natin. Yung mga saksakan ng kuryente, bibili tayo ng pantakip para hindi makuryente yung bata. Kapag mayroong mga lamesa na matulis yung kanto, bibili tayo ng goma para ilagay doon at hindi mauntog o masugatan yung ating anak. Inaalis natin lahat ng pwedeng ikapahamak ng ating anak. Pero bakit kaya? Bakit kaya ang Diyos lumikha siya ng punong nakamamatay? At yung punong nakamamatay, inilagay niya doon sa pinakagitna ng halamanan ng Eden. May idea ba kayo? Para sa akin po, inilagay siya doon para magkaroon tayo ng malayang kalooban. Yung freedom of choice na aspeto ng kalayaan kanina. Ibig sabihin kasi ng kalayaan, malayang sumunod at malaya ding sumuway. Malayang umibig, pero malaya ding magtaksil. Ang pag-ibig po, hindi na ipipilit. Mahalaga sa isang umiibig na siya ay malaya. Kung hindi ka malaya, hindi ka makakaibig. Ang pwede lang umibig ay yung taong malaya. Yung pag-ibig, kahit na siya ay maganda, kapag ang pag-ibig ay ipinilit, alam niyo ba ano ang tawag sa pag-ibig na ipinilit? Rape. Kapag ang pag-ibig ay ipinilit, ang tawag ay rape. Ang pag-ibig ay dapat malayang ibinigay at malaya ring tinanggap. Kaya, ang Diyos, kahit na pwede siyang mabigo sa paglalagay noong puno na pinagbabawal doon sa gitna ng halamanan, inilagay ng Diyos para ang tao ay may kalayaan na sumunod sa kanyang utos o sumuway sa kanyang utos. May kalayaan na makinig sa tinig ng Diyos o makinig sa tinig ng kaaway. Ang nakakalungkot, alam na natin yung storya, ang pinili ng tao ay sumuway. Pinili ng tao na magtaksil sa Diyos. Di ba nabigo ang Diyos? Palagay ko heartbroken. Heartbroken ang Diyos. Dahil nagtaksil ang tao doon sa pag-iibigan nila. Ang Diyos, nasawi din, bigo din sa pag-ibig ang Diyos. Pero di ba alam ng Diyos ang lahat? Alam ng Diyos na kung ano yung mangyayari. Palagay ko alam din ng Diyos na mabibigo siya. Pero kahit alam niya, inilagay pa rin niya yung punong ipinagbabawal doon. Hindi niya ipipilit yung kanyang pag-ibig. Napakahalaga para sa Diyos na ang tao ay may kalayaan na
umibig o hindi umibig. Sadly nga, nabigo ang Diyos, nabigo ang tao, pumasok ang kasalanan. At ano yung nawala nung pumasok ang kasalanan? Una, nawala ang buhay. No? Sabi ng Diyos, di ba, sa araw na kainin mo yon, ninyo yon, kayo ay mamamatay. At totoo nga, pagkakain nila, noong naglakad ang Diyos, ano ginawa ng tao? Nagtago. Yung dating pagmamahal sa Diyos, napalitan na ng takot, namatay na. Yung buhay, yung ugnayan ng Diyos at ng tao, namatay siya. So unang nawala, buhay. Pangalawa, nawala ang tahanan. Kasi di ba naibik sila? Pinalaya sila doon sa hardin ng Eden. Nawala ang tahanan. Pangatlo, nawala ang pagkain. Sabi kay Adan, simula ngayon kailangan mo nang magbungkal. Hindi katulad sa Eden na lahat ng pagkain pipitasin mo na lang at kakainin. Yung para meron kayong kakainin, kailangan mo nang magbungkal. At yung babae, para magkaroon ng buhay, kailangan mong dumaan sa matinding sakit. No? So yung nawala ang buhay, nawala ang tahanan, nawala ang pagkain. Pero sa pamamagitan ng parusa na binigay sa lalaki at sa babae, pwede nilang maibalik. No? Kung susunod yung tao na siya ay magbubungkal, meron silang pagkain. Kung susunod yung babae na titiisin niya yung sakit ng pagbubuntis at panganganak, magkakaroon ng panibagong buhay. At yung lilipatan nila doon, kung sila ay magsisikap, magkakaroon sila ng bagong tahanan. Pero bukod doon, may plano ang Diyos. Ibabalik ng Diyos yung kalayaan na nawala. Kasi doon pa lang sa Genesis, sa chapter 3, ay may pangako na agad na ang binhi ng babae ang dudurog sa ulo ng ahas. Ipinangako na kaagad na merong darating na magbabalik ng orihinal na kalayaan. At alam natin lahat, to cut the long story short, yung binhi ng babae na yon ay walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ng kanyang pag-aalay ng buhay, ay tinubos niya yung buhay natin na nasanla dahil sa kasalanan. Binigyan niya, sa pamamagitan ng buhay na isinakripisyo niya, nagkaroon tayo ng buhay. Ibinigay niya yung kanyang katawan para maging ating pagkain. At may pangako na pag-akyat niya sa langit, maghahanda siya ng tahanan para sa atin. Ibabalik ng Diyos yung kalayaan na nawala sa atin. At paano natin nakakamit yung biyaya ng kamahal-mahalang puso ng ating Panginoon sa bisa ng kanyang sakripisyo? Yung mga sakramento. Sa pamamagitan ng dugo at tubig mula sa kanyang tagiliran, doon nagmumula yung kapangyarihan na nagkaroon nagbibigay bisa sa ating mga sakramento. Yung buhay na nawala, na ipapanimbalik sa kapangyarihan ng sakramento ng binyag. Yung orihinal na buhay na banal ay naibabalik, yung sanggol ay nagiging mga anak ng Diyos. Sa pamamagitan ng simbahan, nagkakaroon tayo ng tahanan dito sa lupa. At na siya ring magdadala sa atin doon sa ating eternal home, doon sa tahanan natin doon sa langit. Binibigyan tayo ng pagkain sa sakramento ng Eucharistia. Banal na
pagkain. Ito yung pagkain mula sa punong kahoy na nagbibigay ng buhay na sadly hindi pinili ng ating mga magulang, pero available sa atin sa sakramento ng Eucharistia, yung pagkain na nagbibigay buhay, the bread of life. Sa sakramento ng kumpil, binibigyan tayo ng katatagan para meron tayong karunungan, meron tayong kabanalan, meron tayong fortitude, mga kaloob para tayo ay maging matatag. Laban sa peligro ng kasalanan, dun sa mga banta sa kalayaan. Sa kumpisal, kung sakaling tayo ay madapa at tumalikod ulit, mabigo muli tayo. Merong paraan ang Diyos para mapanumbalik ang kalayaan, mapanatili na tayo ay malaya. Yung banal na orden at yung sakramento ng kasal, ibinabalik yung aspeto ng kalayaan na bukasyon. Pwede ulit tayong makibahagi sa gawain ng Diyos bilang pari o bilang pamilya. Doon sa anointing, binibigyan tayo ng kalayaan sa sakit at kamatayan. Amen. Available ito sa atin. Para taglay ang orihinal na kalayaan, pwede tayong mabuhay bilang mga malalayang Kristiyano. Paano? Itong sabi ni San Pablo, mga kapatid, tinawag kayo upang maging malaya. Ngunit huwag naman ninyong gamitin ang inyong kalayaan upang masunod ang hilig ng laman, kundi maglingkod kayo sa isa't isa, sa diwa ng pag-ibig. Sapagkat ang buong kautusan ay nauuwi sa isang pangungusap. Ibigin mo ang iyong kapwa, gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Ibinabalik ng Diyos sa atin yung orihinal na kalayaan upang hindi para tayo ay malayang gawin kung ano yung gusto natin. Hindi po yun ang kalayaan. Ang kalayaan, hindi yung nagagawa natin kung ano yung gusto natin. Hindi yung hilig ng laman, sabi rito ni San Pablo. Ang kalayaan, yung kaya nating gawin ang dapat nating gawin. Ano yon? Mahalin ang Diyos na ang buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong lakas. At pangalawa, ibigin ang kapwa gaya ng sarili. Maraming salamat po at sana mapanatili natin ang orihinal na kalayaang kaloob ng Diyos. Maraming salamat.